Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pangunawa tungkol sa pag-ibig at sa mga desisyong humuhubog sa ating buhay. Sabi nila, ang mga mata raw ang bintana ng ating kaluluwa. Paano kung sa isang simpleng pagsilip sa bintanang iyon, makita mo hindi lang ang lungkot ng iba, kundi pati na rin ang nawawalang piraso ng iyong pagkatao. Halina't pakinggan natin ang lihim na pagsamo ng isang pusong umibig sa gitna ng katahimikan. Sinimulan ko ang recording na to hindi para marinig ng iba o para hatulan ako ng kung sino man. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Para kahit paano, maibsan ang bigat na matagal ko ng solong dinadala dito sa dibdib ko. Isang kwento ng mga sulyap, ng mga salitang hindi nabigkas, at ng isang gabing bumago sa lahat. Ang kwento namin ni Dr. Hiraya Vargas. Araw-araw, sa loob ng isang taon, pareho ang aming ritual. Susunduin ko siya mula sa mansyon nila sa lungsod ng Silangan, bandang 6:00 ng umaga, at ihahatid sa Alab Medical Center. At sa paglubog ng araw, susunduin ko siya pabalik. Ako si Sinag Rosales, ang kanyang personal na driver. Siya naman si Dr. Hiraya, ang may-ari ng pinakamalungkot na mga matang nakita ko sa buong buhay ko. Sa salamin, sa unahan ng kotse ko, siya laging nakikita. Perpekto ang kanyang ayos, laging nakaputing coat na plansado, ang buhok na nakapusod ng maigi, ang mukha na may bahagyang kolorete para itago ang pagod. Sa paningin ng lahat, siya ang larawan ng isang matagumpay na babae. Isang iginagalang na doktor, asawa ng isang tanyag na negosyanteng si Leandro Vargas. Nasa kanya na ang lahat. Pero sa salamin, iba ang nakikita ko. Naaalala ko ang isang hapong malakas ang ulan. Traffic at halos hindi kami umuusad. Mula sa rearview mirror, nakita kong nakasandal ang ulo niya sa bintana, mahimbing na natutulog. Sa pagtulog lang nawawala ang kunot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa pagtulog lang siya nagmumukhang payapa. May kung anong kumurot sa puso ko. Dahan-dahan kong inilipat ang kambyo at pinabagal pa ang takbo para lang hindi siya magising. Kahit ilang minuto lang, gusto kong bigyan siya ng kapayapaan na halatang ipinagkakait sa kanya ng mundo niya. Madalas, ang tanging nag-uusap sa amin ay ang katahimikan. Pero para sa akin, sapat na iyon. Sa katahimikan ko naririnig ang buntong hininga niya tuwing kausap sa telepono ang asawa niya. Sa katahimikan ko nakikita ang bahagyang pagbagsak ng kanyang mga balikat sa tuwing uuwi siya sa malamig nilang bahay. At may mga pagkakataon, sa gitna ng katahimikang iyon, nagkakasalubong ang mga mata namin sa salamin. Isang iglap lang iyon, isang segundo ng pagkakaintindihan na walang salita. Agad siyang umiiwas ng tingin, titingin sa labas ng bintana. At ako naman ay magtutuon ng pansin sa daan. Pero sa isang segundong iyon, pakiramdam ko nakita namin ang kaluluwa ng isa't isa. Nagsimulang magbago ang lahat noong isang umaga ng Disyembre. Malamig ang simoy ng hangin at ambon. Pagbukas niya ng pinto ng kotse, nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Mukhang hindi siya nakatulog ng maayos. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Bago ko pa siya ihatid sa entrance ng ospital, palihim akong dumaan sa isang maliit na coffee shop. "Sandali lang po, ma'am," sabi ko, at mabilis na bumaba. Pagbalik ko, inabot ko sa kanya ang isang mainit na tasa ng kape. Nagulat siya. Tinitigan niya muna ang kape. Tapos ako, na para bang hindi niya naiintindihan ang ginagawa ko. "Para sa inyo po, doktora. Mukhang kailangan niyo po ng pampainit." May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Alam ko ang rules. Driver lang ako. Hindi ko dapat ginagawa yon. Pero sa huli, dahan-dahan niyang kinuha ang tasa. At sa unang pagkakataon, nakikita ko siyang ngumiti. Hindi isang pilit na ngiti,
na ibinibigay niya sa mga kasamahan niya. Isang totoong ngiti na kahit bahagya lang ay sapat na para bigyan ng liwanag ang buong umaga ko. "Salamat, Sinag," sabi niya, at ang boses niya ay halos pabulong. Simula noon, nagkaroon ng kaunting kulay ang aming mga biyahe. Minsan, nagtatanong siya tungkol sa pamilya ko. Minsan, nagkukwento ako tungkol sa mga pangarap ko. Mga simpleng bagay, pero sapat na para maramdaman naming pareho na hindi kami nag-iisa sa loob ng sasakyang iyon. Hanggang sa dumating ang isang gabing iyon, isang gabi na puno ng pagod at sama ng loob para sa kanya. Ihinatid ko siya sa kanilang gate. Gaya ng dati, tahimik siya buong biyahe. Akala ko, iyon na ang katapusan ng araw namin. Pero bago siya tuluyang bumaba, humarap siya sa akin. Ang mga mata niya'y may bakas ng luhang pinipigilan. At sa gitna ng dilim na bumabalot sa aming dalawa, tinanong niya ako ng isang bagay na humila sa lahat ng hangin mula sa aking mga baga. Sa isang boses na basag at nanginginig, sinabi niya, "Sinag, masaya ka ba sa buhay mo? Sinag, masaya ka ba sa buhay mo?" Ang tanong ay kumawala sa aking mga labi bago ko pa man ito mapigilan. Isang tanong na hindi ko dapat binitiwan, isang tanong na lumabag sa hindi nakasulat na mga patakaran sa pagitan namin. Siya ang driver, ako ang amo. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa poste sa labas, pakiramdam ko ay dalawang tao lang kami na kapwa naliligaw. Tumingin siya sa akin mula sa salamin at sa isang saglit, nawala ang lahat ng harang. Nakikita ko ang lalaki, hindi ang driver. Nakita ko ang isang simpleng kaluluwa na may ngiti sa mga mata. "Opo, doktora," sagot niya, at ang boses niya'y mahinahon at totoo. "Simple lang po ang buhay ko, pero masaya po ako." Ang mga salitang iyon, sa kanilang kasimplihan, ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Pumasok ako sa gate ng mansyon at ang marahan niyang pag-alis ay nag-iwan ng isang matinding katahimikan. Ang tunog ng pagkandado ng pinto ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak at walang buhay na foyer. Malamig ang sahig na marmol sa aking mga paa, kasing lamig ng pakiramdam sa loob ng dibdib ko. Naglakad ako sa sala, ang mga daliri ko'y dumadampi sa mga mamahaling muebles na hindi ko naman pinili. Larawan ng tagumpay ang bahay na ito, sabi nila. Pero para sa akin, isa itong magandang kulungan. Bawat sulok ay sumisigaw ng pangalan ni Leandro, ng kanyang panlasa, ng kanyang mga tagumpay. Walang kahit anong bakas ng isang hiraya dito. Umupo ako sa dilim, niyakap ang aking mga tuhod. At doon, sa katahimikan, naramdaman ko ang buong bigat ng aking kalungkutan. Simple lang ang buhay niya, pero masaya siya. Ako, nasa akin na ang lahat. Pero kailan ba ang huling beses na naramdaman kong tunay na masaya ako? Biglang umilaw ang telepono ko sa ibabaw ng mesa. Kinuha ko ito, umaasa sa isang himala. Isang tawag mula kay Leandro na nagsasabing pauwi na siya, na gusto niya akong makasama. Ngunit isa lang itong maikling text message. From Leandro won't be home. Sudden trip to Cebu. Don't wait up. Walang kumusta ka. Walang mag-ingat ka. Isang utos lang. Isang anunsyo. Gaya ng dati, gumuho ang anumang natitirang pag-asa sa loob ko. Ibinagsak ko ang telepono sa sofa at hinayaan ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan na bumuhos. Umiyak ako hindi dahil sa pag-alis niya, kundi dahil sa katotohanang hindi ko na naramdaman ang pagkakaiba kung narito man siya o wala. Sa gitna ng aking pag-iyak, biglang pumasok sa isip ko ang imahe ng isang tasa ng mainit na kape. Ang ngiti ni Sinag, ang simple niyang kabaitan, isang patak ng init sa nagyayelo kong mundo. Isang ideya ang nabuo sa isip ko, isang ideyang mapanganib, mali, at hindi katanggap-tanggap.
Pero sa mga sandaling iyon, ang pangangailangan kong makaramdam na ako'y tao na may nakakakita sa akin ay mas malakas kaysa sa takot. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha kong muli ang telepono. Hinanap ko ang numero niya sa aking mga contact. Sinag Rosales. Pinindot ko ang call button bago pa ako magkaroon ng pagkakataong magdalawang isip. Hello po, doktora? May problema po ba? May naiwan po ba kayo sa kotse? Ang boses niya sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Pumikit ako ng mariin. Sinag, pasensya na sa abala. Pwede ka bang bumalik? May pumundir na ilaw dito sa garahe at natatakot akong mag-isa. Ang pagsisinungaling ay garalgal na lumabas sa aking lalamunan. Narinig ko ang saglit na katahimikan. Siguro'y nagtataka siya. Isang doktor na hindi kayang magpalit ng bumbilya? Pero pagkatapos ng ilang segundo, sumagot siya. Sige po, doktora. Pabalik na po ako. Hindi nagtagal. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng kanyang sasakyan sa labas. Pinagbuksan ko siya ng gate at ang puso ko'y kumakabog ng napakabilis. Pumasok siya. Bit-bit ang isang maliit na toolbox na halatang kinuha lang niya sa kotse. Nasaan po ang ilaw, ma'am? Tanong niya. Maingat na iniiwasan ng aking mga mata. Doon sa garahe. Halos pabulong kong sagot. Pero hindi kami umabot sa garahe. Habang naglalakad kami sa pasilyo, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumigil ako at hinawakan ang kanyang braso. Nagulat siya at napatingin sa akin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pag-aalala, ang parehong pag-unawa na nakikita ko sa salamin araw-araw. Walang sirang ilaw, Sinag. Pag-amin ko ang boses ko'y basag. Ako ang sira. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang toolbox. Itinaas niya ang kanyang kamay, nag-aalinlangan, at marahang hinaplos ang aking pisngi. Pinupunasan ng isang luhang hindi ko namalayang pumatak. Ang init ng kanyang palad ay parang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Ang distansya sa pagitan namin ay unti-unting nawala. Ang mga buwan ng pinigilang emosyon, ng mga sulyap na may kahulugan, ng mga katahimikang puno ng salita, lahat ay sumabog sa isang iglap. Ang sumunod na nangyari ay malabo, isang ipu-ipo ng pagnanasa at ng matagal ng kinikimkim na pangungulila. Isang gabi kung saan pareho naming piniling kalimutan kung sino kami at kung ano ang tama at mali. Kinaumagahan, nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Napangiti ako. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Ngunit nang gumalaw ako, naramdaman ko ang lamig sa kabilang bahagi ng kama. Wala na si Sinag. Bigla, ang lahat ng nangyari kagabi ay bumalik sa akin na parang isang malaking alon. Napabalikwas ako ng bangon. At ang unang bagay na nakita ng aking mga mata ay ang aking kamay na nakapatong sa puting kumot. At doon, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng umaga ay ang aking singsing sa kasal. Isang malamig, gintong paalala ng aking pagkakasala. Ang panandaliang init ay napalitan ng isang nagyayelong takot at pagsisisi. Kinabukasan, ang pamilyar na bigat ng manibela sa aking mga kamay ay kakaiba. Ang leather, na dati nagbibigay ng kumpas sa aking mga araw, ay tila ba nakakapasong hawakan. Habang hinihintay ko si Dr. Prahiraya sa labas ng kanilang gate, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat anino na dumadaan ay nagpapakabog sa aking dibdib. Kagabi, sa ilalim ng buwan, kami ay si Hiraya at si Sinag. Ngayong umaga, sa ilalim ng sikat ng araw, kailangan naming bumalik sa pagiging si Doktora at ang kanyang driver. Nang bumukas ang gate at lumabas siya, saglit na huminto ang aking paghinga. Pareho pa rin ang kanyang ayos, malinis, profesional, perpekto. Ngunit may bago sa kanyang mga galaw, isang pag-iingat, isang pag-iwas.
Dire-diretso siyang pumasok sa backseat, hindi tumitingin sa aking direksyon, at isinara ang pinto ng may kahinaan na halos hindi ko narinig. "Good morning po, doktora," sabi ko, sinisikap na gawing normal at walang bahid ng anumang emosyon ng aking boses. Isang halos hindi marinig na "good morning" ang kanyang ganti. At pagkatapos noon, katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan na nakasanayan namin. Hindi ito ang payapang katahimikan kung saan nagkakaintindihan kami sa mga buntong hininga at mga sulyap. Ito ay isang katahimikang mabigat, nakakabingi, at puno ng mga salitang gustong kumawala, ngunit hindi kaya. Pinatakbo ko ang sasakyan, ang salamin sa unahan, na dati nagsisilbing tulay namin, ngayon ay isang pader na salamin, malinaw pero hindi matatawid. Minsan, sinusubukan kong silipin ang kanyang refleksyon, pero nakatingin lang siya sa labas ng bintana, sa mga gusali at taong mabilis naming nilalampasan, na para bang gusto niyang maging isa sa kanila, isang estranghero sa sarili niyang buhay. Ang bawat metro na aming tinatahak palayo sa kanyang bahay ay nagpapalayo rin sa amin mula sa alaala ng kagabi. Nararamdaman ko, ang bawat liko ay pagtalikod sa init na aming pinagsaluhan. Ang bawat pagpreno ay isang paalala ng biglaang paghinto ng kung anong meron kami. Gusto kong magsalita. Gusto kong tanungin kung okay lang siya. Gusto kong sabihin na ang nangyari ay higit pa sa isang sandali para sa akin. Pero sino ba ako para gawin iyon? Malapit na kami sa ospital nang sa wakas ay nagsalita siya. Ang boses niya ay mahina, ngunit matatag. Parang isang desisyon na matagal niyang pinag-isipan sa gitna ng katahimikan. Sinag, "Po, doktora?" Agad akong napasagot. May kaunting pag-asa sa aking tinig. Hindi pa rin siya tumitingin sa akin. Ang mga mata niya'y nanatiling nakatuon sa unahan. Ang nangyari kagabi, huminto siya, huminga ng malalim. Isang pagkakamali. Ang dalawang salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Isang pagkakamali. Ganoon lang iyon. Ang gabing para sa akin ay isang sagradong sikreto, ay isa lang palang pagkakamali para sa kanya. Nagpatuloy siya. Kailangan nating kalimutan yon. Kailangan nating ibalik ang lahat sa dati para sa ikabubuti ng lahat. Ang mga salita niya ay pinaghandaan. Bawat isa'y maingat na pinili para maging malinaw at pinal. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin, para sa ikabubuti ng lahat o para sa ikabubuti mo. Pero ang lumabas lang sa aking bibig ay isang halos paos na bulong. Naiintindihan ko po. Iyon lang, sa mga salitang yon, tinanggap ko ang hatol niya. Isinara ko ang pinto sa pagitan namin. Inilagay ang mga harang na minsan naming sinira. Dahil sa huli, iyon ang kailangan niya. At kung ang pagmamahal ko sa kanya ay totoo, kailangan kong ibigay ang proteksyon na yon. Kahit pa ang kapalit ay ang sarili kong puso. Huminto ako sa tapat ng entrance ng Alab Medical Center. Bumaba siya ng kotse at sa isang saglit, nagtama ang aming mga mata sa side mirror. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, isang refleksyon ng sarili kong sakit. Pero mabilis din itong nawala. Pinalitan ng maskara ng isang profesional na doktor. Tumalikod siya at naglakad palayo nang hindi na lumingon. Naiwan akong mag-isa sa kotse. Ang katahimikan ngayon ay may kasama ng matinding kirot. Kinagabihan, habang hinihintay ko siya para sunduin, isang pamilyar na itim na sedan ang huminto sa likod ko. Bumukas ang pinto at bumaba si Leandro Vargas. Matangkad, matikas, at may aura ng kapangyarihan na hindi mo maaaring baliwalain. Hindi niya ako pinansin. Naghintay lang siya sa labas. Ilang minuto pa, lumabas si Hiraya mula sa ospital. Kitang-kita ang pagod sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang kanyang asawa, bigla siyang nanigas. Isang pilit na ngiti ang sumilay
Sa kanyang mga labi, lumapit si Leandro at sa isang galaw na para sa iba ay mukhang maalaga. Pero para sa akin ay mapangangkin. Inakbayan niya si Hiraya at hinapit palapit sa kanya. Hinalikan niya ito sa noo. At habang nakayakap ang braso niya sa kanyang asawa, ang mga mata ni Leandro ay napako sa akin sa pamamagitan ng rear view mirror. Hindi ito isang simpleng tingin. Isang tingin na malamig, matalim, at puno ng hindi sinasabing tanong. Isang tingin na tila tumatagos sa bakal ng sasakyan, sa salamin, at diretsong sinusuri ang pinakatago-tago kong lihim. Isang tingin na nagsasabing, alam ko. Lumipas ang mga linggo na parang mga aninong nagdaraan, mabilis, malabo, at walang kulay. Ang bawat araw ay isang maingat na pagsayaw sa entablado ng pagkukunwari. Ang bawat umaga, bumabangon ako, isinusuot ang aking uniforme, ang puting coat, ang pilit na ngiti, at hinaharap ang mundong umaasang ako'y buo at perpekto. Ang biyahe namin ni Sinag ay bumalik sa dati, pero mas malala pa. Ang dating katahimikan na may pangunawa ay napalitan ng isang bakanteng espasyo, isang hangin na napakabigat, anupat halos hindi ako makahinga. Ang salamin sa unahan ng kotse ay naging isang hangganan na pareho naming iginagalang ng may takot. Isang gabing pagkakamali ang nagtayo ng pader na mas matibay pa kaysa sa bakal sa pagitan namin. Sa bahay ang hangin ay mas nakakasuklam. Si Leandro, na dati abala lang, ngayon ay naging isang mapagmatyag na anino. Ang mga kilos niya ay puno ng hindi sinasabing hinala. Mas madalas na siyang umuuwi ng maaga, hindi para makasama ako, kundi para bantayan ako. You look different, Hiraya, sabi niya isang gabi habang naghahapunan kami. Ang tinidor niya ay tumunog laban sa plato. Parang palagi kang pagod. May problema ba sa ospital? Marami lang pasyente. Sagot ko, iniiwasan ng kanyang mga mata. Peak season. Ang mga tanong niya ay tila simple sa pandinig, pero may talim sa ilalim ng bawat salita. Isang gabi, habang naliligo ako, alam kong pinakialaman niya ang telepono ko. Paglabas ko, nakita kong bahagyang nakausog ito mula sa dating pwesto, sa bedside table. Walang siyang nakita, syempre. Walang text, walang tawag, pero ang ginawa niyang yon ay isang malinaw na mensahe. Pinagdududahan niya ako, ngunit may mas malaking problema na unti-unting lumalaki sa loob ko. Isang problemang hindi ko masabi, kahit kanino. Nagsimula ito sa isang bahagyang pagkahilo tuwing umaga, na isinisi ko sa stress. Pagkatapos ay ang pagiging sensitibo sa mga amoy. Ang pabango ni Leandro na dati hindi ko pinapansin ay bigla na lang naging napakatapang, sapat para masuka ako. Isang hapon, sa gitna ng isang mahalagang board meeting sa ospital, habang ipinipresenta ko ang quarterly report, bigla akong nakaramdam ng matinding pagduduwal. Ang mga numero sa screen ay nagsimulang sumayaw. Ang mga boses ng aking mga kasamahan ay tila lumalayo. Excuse me? Sabi ko. Ang boses ko'y nanginginig. Mabilis akong lumabas ng conference room at halos tumakbo papunta sa pinakamalapit na banyo. Sumandal ako sa malamig na pader, hinahabol ang aking hininga. Ang puso ko'y malakas, na kumakabog. Hindi lang dahil sa pagkahilo, kundi dahil sa isang dambuhalang takot na nagsisimulang mabuo. Bilang isang doktor, alam ko ang mga sintomas. Alam ko ang ibig sabihin ng mga ito kapag pinagsama-sama. Ngunit ang isip ko ay desperadong tinatanggihan ang konklusyon na iyon. Hindi maari. Hindi pwede. Subalit ang katawan ko ay may sariling isip. At ang katawan ko ay nagsasabi sa akin ng isang katotohanang pilit kong tinatakasan. Ang huling patak ay dumating isang Sabado ng umaga. Naghahanda ako ng almusal nang bigla na lang akong napatingin sa kalendaryong nakasabit sa kusina. Ang mga mata ko ay nanlalaki habang binibilang ang mga araw. At doon,
Sa harap ng mga itlog at tinapay, ang buong mundo ko ay huminto. Huli na ako. 4 na linggo. Ang hangin ay naubos sa aking mga baga. Napakapit ako sa kitchen counter para suportahan ang aking mga tuhod na biglang nanghina. Ang isip ko ay naglakbay pabalik. Sa gabing iyon kasama si Sinag. Sa ilang gabi ng obligasyon, kasama si Leandro bago iyon. Ang mga alaala ay naghalo-halo. Isang nakakalitong ipu-ipo ng pagnanasa at tungkulin ng init at lamig. Sino? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng aking isipan. Sino? Sa araw na yon, nagpaalam ako kay Leandro na may pupuntahan akong seminar. Isang pagsisinungaling para makatakas. Nagmaneho ako ng walang direksyon hanggang sa napadpad ako sa isang lugar na hindi pamilyar. Pumarada ako sa tapat ng isang botika. Sa loob ng halos 1 oras, nakaupo lang ako sa kotse, nakatitig sa entrance ng botika. Ang pagpasok sa pintong iyon ay isang pag-amin. Isang pag-amin na ang takot ko ay maaaring totoo. Bawat tao na pumapasok at lumalabas ay tila humuhusga sa akin. Sa wakas, sa tulak ng isang desperasyong hindi ko na makontrol, huminga ako ng malalim. Itinago ang aking mukha sa likod ng malalaking salamin sa mata at bumaba ng kotse. Ang loob ng botika ay maliwanag at malamig. Bawat tunog, ang pag-scan ng cashier, ang pag-uusap ng mga customer ay napakalakas sa aking pandinig. Dumiretso ako sa isang aisle na tago. Ang puso ko'y malakas na dumadagundong sa aking mga tainga. At doon, nakita ko ito. Ang isang maliit na kahon na may kakayahang baguhin ang lahat. Isang kahon na naglalaman ng sagot sa tanong na sisira sa aking buhay. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang isang pregnancy test kit mula sa estante. Ang plastik na pakete ay parang yelo. Sa aking nanginginig na palad, niyakap ko ito ng mahigpit, itinago sa ilalim ng aking pitaka at mabilis na naglakad papunta sa cashier, hindi tumitingin sa mata ng sinuman. Pagbalik sa kotse, inilagay ko ang kahon sa passenger seat. Tinitigan ko ito. Ang aking refleksyon ay bahag makikita sa makintab na ibabaw nito. Ang babae sa refleksyon ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng sindak. Ang hiraya na iyon ay isang estranghera sa akin. Isang babaeng nasa bingit ng isang katotohanang babago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa sarili niya at sa buhay na kanyang binuo. Ang biyahe pauwi ay isang malabong panaginip. Ang maliit na kahon sa upuan sa tabi ko ay parang isang bombang naka-timer. Tahimik na nagbabantang sasabog anumang oras at wawasakin ang lahat. Hindi ko matandaan kung paano ako nakarating sa bahay, kung paano ko naipasok ang kotse sa garahe, o kung paano ko naisara ang pinto sa likuran ko. Ang alam ko lang, kailangan kong makarating sa banyo. Ang banyo namin ay malaki at malamig, lahat gawa sa puting marmol at salamin. Isang lugar na idinisenyo para sa kalinisan at kaayusan. Ngunit sa mga sandaling iyon, ito ang naging execution chamber ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang kahon. Ang bawat kaluskos ng plastik ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Binasa ko ang mga instruksyon. Kahit na bilang isang doktor, ay alam na alam ko na ang mga ito. Isang desperadong pagpapaliban sa hindi maiiwasan. Ang bawat hakbang ay tila tumatagal ng isang kawalang hanggan. Ang paghihintay ng 3 minuto ay ang pinakamahabang 3 minuto ng buong buhay ko. Naupo ako sa malamig na sahig. Ang likod ko ay nakasandal sa pinto. Ang pregnancy test ay nakapatong sa ibabaw ng lababo. Nakatalikod sa akin. Ayokong makita. Habang nakapikit, nagdasal ako sa isang Diyos na matagal ko nang hindi kinakausap. Wag po, parang awa niyo na. Wag po ngayon. Hindi po pwede. Ang 3 minuto ay parang 3 taon ng pagdurusa. Sa bawat tiktak ng orasan sa aking isipan,
nakikita ko ang dalawang posibleng hinaharap. Ang isa ay ang pagpapatuloy ng aking miserable ngunit pamilyar na buhay. Ang isa naman ay isang kalsadang hindi ko alam kung saan patungo. Isang daang puno ng kahihiyan, kasalanan, at kawalan ng katiyakan. Nang sa tingin ko'y tapos na ang paghihintay, dahan-dahan akong tumayo. Ang mga binti ko'y parang gelatin. Bawat hakbang palapit sa lababo ay isang hakbang palapit sa katotohanan. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan, inikot ko ang puting plastik na yon. Una, isang guhit. Malinaw, matatag. Napabuntong hininga ako. Isang alon ng pansamantalang ginhawa ang bumalot sa akin. Salamat po, Diyos ko. Salamat. Ngunit habang nakatitig ako, isang multo ang unti-unting lumitaw. Isang pangalawang guhit. Malabo sa simula na para bang nag-aalinlangan. Ngunit habang tumatagal, ito'y unti-unting luminaw hanggang sa naging kasing tulis, kasing linaw, at kasing tiyak ng una. Dalawang guhit. Positibo. Hindi ako sumigaw. Walang luhang pumatak. Ang tanging narinig ko ay ang tunog ng aking puso na tila huminto sa pagtibok. Ang hangin ay naubos sa silid. Ang aking mga tuhod ay bumigay at dahan-dahan akong napaupo sa sahig. Ang puting sahig na marmol ay lumamig sa aking balat. Ngunit wala akong maramdaman. Manhid ang buo kong katawan. Ang isip ko ay isang blangkong papel. Tapos, parang isang sirang pelikula, nagsimulang mag-flash ang mga alaala. Ang init ng balat ni Sinag sa ilalim ng aking mga palad. Ang amoy niya, isang halo ng sabon at ng banayad na pawis. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin na para bang ako ang tanging babae sa mundo. Ang mga halik na puno ng pagnanasa at ng isang emosyong matagal ko nang hindi naramdaman. Koneksyon. Pagkatapos, ang imahe ay biglang nagbago. Ang bigat ng katawan ni Leandro sa ibabaw ko. Ang dilim ng kwarto. Ang mekanikal na galaw. Ang pamilyar na amoy ng kanyang mamahaling pabango na sumasakal sa akin. Ang pagtalikod niya pagkatapos at ang mabilis na paghila ng kumot. Isang obligasyon. Isang tungkuling walang buhay, walang pagmamahal. Ang mga alaala ay nagsalitan, naghahalo, hanggang sa hindi ko na masabi kung saan nagsisimula ang isa at kung saan nagtatapos ang isa pa. Ang init at lamig, ang pagsuko at obligasyon, ang kasalanan at ang tungkulin. Sino? Napahagulhol ako. Ngunit walang tunog na lumalabas. Isang tahimik na pagtangis na yumayanig sa buo kong katawan. Ito ang parusa ko. Ang bunga ng isang gabing kahinaan at ng isang buhay ng pagpapabaya. Pinilit kong tumayo, gamit ang lababo bilang suporta. Tumingin ako sa salamin at ang nakita ko ay isang babaeng hindi ko nakilala. Isang babaeng basag. Isang babaeng nagdadala ng isang sikretong sisira, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Dahan-dahan kong inilapat ang aking palad sa aking tiyan. Bilang isang doktor, alam ko ang milagrong nangyayari sa loob, ang paghahati ng mga selula, ang pagbuo ng isang buhay. Ngunit hindi kagalakan ang naramdaman ko, kundi lagim. Purong, walang katapusang lagim. Nakatitig lang ako sa aking refleksyon, nawawala sa kawalan, nang biglang isang malakas na katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan. Tok, tok, tok. Napatalon ako sa gulat, ang puso ko'y biglang kumabog ng pagkaripas-ripas. Hiraya, anong ginagawa mo dyan? Bakit ang tagal mo? Ang boses ni Leandro mula sa labas. Walang pag-aalala, puno ng pagkainip. Nataranta ako. Mabilis kong kinuha ang pregnancy test at ang kahon. Itinapon sa ilalim ng lababo, sa likod ng basurahan. Hiraya, may problema ba? Tanong niya ulit. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon.
Napasandal ako sa pinto. Ang aking paghinga ay mababaw at nanginginig. Pinilit kong magsalita. Pinilit kong gawing normal ang aking boses. Wawala. Wala, Leandro. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Lalabas na ako. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga mula sa labas. Isang tunog ng pagkayamot. Bilisan mo. Mag-uusap tayo. Ang mga salita niyang iyon ay nagpadala ng yelo sa aking mga ugat. Mag-uusap kami. At sa unang pagkakataon, ang takot ko kay Leandro ay nahigitan ng isang mas malaking takot. Ang takot sa buhay na ngayon ay nasa loob ko. Isang buhay na walang pangalan, walang katiyakan, at walang ama na sigurado. Mag-uusap tayo. Ang mga salitang yon ni Leandro ay nag-iwan ng malamig na bakas sa hangin. Mas malamig pa kaysa sa marmol na sahig na inapakan ko paglabas ng banyo. Ang usapan namin ay hindi nangyari sa gabing iyon. Sa halip, pinaramdam niya sa akin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananahimik. Isang nagbabantang katahimikan na mas masahol pa sa anumang sigaw. Ang takot na dulot ng 2 guhit sa pregnancy test ay hindi nawala. Sa halip, nag-iba ito ng anyo. Naging isa itong matalim na lente na nagbigay linaw sa mga bagay na matagal ko nang piniling huwag pansinin. Ang bawat kilos ni Leandro, ang bawat salita, ay tinitimbang ko na ngayon. Hindi na ako ang asawang nagbubulag-bulagan. Ako na ngayon ay isang taong nakakulong na naghahanap ng siwang sa pader. Isang gabi, habang nagbabasa ako sa aming sala, narinig ko siyang may kausap sa telepono sa kanyang study. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Dati, hindi ko yun papansinin. Ngunit ngayon, ang bawat tunog ay isang posibleng pahiwatig. Dahan-dahan akong tumayo. Ang mga paa ko'y walang ingay na gumalaw palapit. Oh, alam ko. Mag-ingat ka dyan palagi. Miss you too. Ang boses niya ay mahina, malambing, isang tono na kailanman ay hindi niya ginamit sa akin. Ang mga salitang miss you too ay parang lason na pumasok sa aking pandinig. Hindi yun para sa isang kliyente. Hindi yun para sa isang kasamahan sa trabaho. Iyon ay para sa iba. Biglang bumukas ng maluwag ang pinto. Muntik na akong mapasigaw. Nakatayo roon si Leandro. Ang telepono ay hawak pa rin. Ang mukha'y walang emosyon. May kailangan ka? Tanong niya. Ang boses ay malamig. Wala. Mabilis kong sagot. Ang puso ko'y malakas na kumakabog. Akala ko, tinatawag mo ako. Tinitigan niya ako ng ilang segundo. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto ng marahan ngunit may diin. Isang malinaw na mensahe. Manatili kang nasa labas. Ang insidenteng iyon ang nagtulak sa akin. Ang pagdududa na pinalakas ng sarili kong pagkakasala ay naging isang apoy na hindi mapatay. Kung ako ay nagkamali, paano siya? Ang pag-iisip na yon ay hindi nagbigay sa akin ng kapanatagan. Sa halip ay nagdulot ng isang mapait na uri ng pagkamausisa. Kinabukasan, habang nasa opisina siya, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inakala na gagawin ko. Pumasok ako sa kanyang study. Ang lugar na yon ay ang kanyang santuwaryo, ang kanyang kaharian. Bawal akong pumasok doon nang walang pahintulot. Ang bawat gamit ay nakaayos ng may perpektong pagkakasunod-sunod. Nagsimula ako sa mga halatang bagay, mga drawers sa mesa, mga folder, walang kahina-hinala, mga papeles ng negosyo, mga kontrata. Ngunit ang aking mga mata ay napako sa isang maliit na drawer sa pinakailalim ng kanyang mesa, laging nakakandado. Sabi niya, naroon daw ang mga confidential na dokumento ng kumpanya. Hinalughog ko ang buong silid para sa susi. Sa ilalim ng mga libro, sa likod ng mga picture frame, wala. Halos sumuko na ako nang mapansin ko
ang isang maliit na porselanang sisidlan sa ibabaw ng estante. Isang bagay na ibinigay ko sa kanya noong unang anibersaryo namin. Isang bagay na hindi na niya pinapansin. Sa ilalim nito, nakatago sa isang maliit na sobre, ay isang maliit na susi na ginto. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang nakakandadong drawer. Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Ang nasa loob ay hindi mga dokumento. Isang itim na velvet box na naglalaman ng isang pamilyar na kwintas. Isang disenyong nakita ko sa isang socialite sa party ng kumpanya nila. Mga resibo mula sa mga mamahaling restaurant at hotel na hindi namin kailanman pinuntahan. At sa ilalim ng lahat ng iyon, ang pinakamatinding ebidensya. Isang pangalawang telepono. Simple, itim. Hindi isang smartphone, isang burner phone. Nanginig ang buo kong katawan habang binubuksan ko ito. Walang password. Ang laman ng inbox ay puno ng mga mensaheng puno ng lambing, ng mga plano, ng mga lihim. Ang mga petsa ay umaabot ng halos 1 taon. Habang binabasa ko, ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa anumang natitirang pag-asa o pagmamahal na mayroon ako para sa kanya. Ang pagtataksil niya ay hindi isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang buong buhay na itinatago niya sa akin. Binuksan ko ang gallery ng telepono. May iisang folder doon. Ang pangalan ng folder, Hiraya 2 Pro. Nanginig ang daliri ko habang pinipindot ito. Ang mga larawan ay nagpakita ng isang babaeng mas bata, masigla, at nakangiti ng malapad sa tabi ni Leandro. Mga larawan sa isang yate, sa isang pribadong beach, sa isang mamahaling hotel suite. At sa huling larawan, ang babae ay nakasuot ng kwintas mula sa itim na velvet box. At doon, kinilabutan ako. Kilala ko ang babae. Siya si Isabel, ang anak ng pinakamalaking business partner ni Leandro. Ang dalagang ipinakilala niya sa akin sa huling Christmas party ng kumpanya bilang kanyang pinakamahusay na intern. Ang lahat ay nagkasya sa lugar. Ang mga biglaang business trip, ang mga gabing ginagabi siya ng uwi. Ang malamig na pakikitungo sa akin. Hindi lang ito isang simpleng affair. Ito ay isang kalkuladong plano, isang estratehiya sa negosyo na nakabalat kayo bilang pag-ibig. Ang aking kasal ay isang kasinungalingan. Ang aking buhay ay isang malaking pagkukunwari. Ang lalaking pinakasalan ko ay isang estranghero. Napasandal ako sa kanyang upuan. Ang telepono ay halos madulas sa aking mga kamay. Ang pagduduwal na naramdaman ko ay hindi na dahil sa pagbubuntis. Ito ay dahil sa bigat ng katotohanan. Ang sikreto ko ay isang pagkakamali na dulot ng kalungkutan. Ang sikreto niya ay isang planadong panloloko. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang buhay na nabubuo sa loob ko. Isang buhay na walang kasalanan na ngayon ay nasa gitna ng dalawang nag-aapoy na kasinungalingan. Hindi ako gumalaw mula sa study ni Leandro. Sa loob ng 1 oras o baka higit pa, nakaupo lang ako sa kanyang silya, hawak ang malamig na burner phone, habang ang mga larawan ng kanyang panloloko ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Ang mga luha ay natuyo na. Napalitan ng isang nagyayelong galit, isang determinasyon na hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Tumayo ako. Dala-dala ang telepono, ang mga resibo, at ang velvet box. Lumabas ako ng kanyang study. Inilatag ko ang lahat ng ebidensya sa ibabaw ng glass coffee table sa gitna ng aming sala. Bawat isang bagay ay maingat kong inayos na para bang naghahanda ako ng isang exhibit. Ang exhibit ng pagtataksil ni Leandro Vargas. Pagkatapos, naupo ako sa sofa at naghintay. Narinig ko ang pagpasok ng kanyang kotse sa garahe, ang pagbukas at pagsara ng pinto sa ibaba, ang mabibigat niyang mga yapak paakyat sa hagdan. Nang pumasok siya sa sala, ang una niyang napansin ay ako.
nakaupo sa dilim. Bakit hindi ka pa nagbibihis? May dinner tayo kasama ang mga Alcantara. Sabi niya, ang boses ay iritado habang inaalis ang kanyang kurbata. Hindi ako sumagot. Itinuro ko lang ang coffee table. Kumunot ang noo niya at lumapit siya para buksan ang ilaw. Ang liwanag ay biglang bumaha sa silid at ang kanyang mga mata ay napako sa mga bagay na nakalatag sa mesa. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa pagkainis patungo sa pagkabigla at sa huli, sa isang malamig na pag-iingat. Ano to? Tanong niya, kahit na alam na namin pareho ang sagot. Sagutin mo ako, Leandro. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Sino si Hiraya 2.0? Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa telepono at muling bumalik sa akin. May isang saglit na pagtatangka sa kanyang mga mata na magsinungaling, na itanggi ang lahat. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa aking mukha. Nakita niya na tapos na ang laro. Huwag ka nang magkunwari, Leandro. Nakita ko na ang lahat. Biglang nagbago ang kanyang tindig. Nawala ang pagkukunwari. Ang asawang nag-aalala ay napalitan ng isang taong hindi ko kilala. Isang taong malamig, kalkulado, at walang pagsisisi. Oo, totoo. Pag-amin niya, ang boses niya ay walang anumang emosyon. At ano ngayon? Ang kanyang walang pakundangang pag-amin ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 kasinungalingan. Ano ngayon? Halos pabulong kong ulit. Pinakasalan mo ako, Leandro. Nangako ka sa harap ng Diyos. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Huwag tayong maglokohan, Hiraya. Ang kasal natin ay isang merger, isang pagsasanib ng pangalang Vargas at ng yaman ng mga Alcantara. Pareho tayong nakinabang. Huwag kang umarteng biktima ka dito. Hayop ka, sabi ko. Ang galit ay nagsisimula nang umakyat sa aking lalamunan. Ginawa mo akong tanga. Ginawa mong tanga ang sarili mo. Sigaw niya pabalik, ang kanyang boses ay biglang lumakas. Alam mo kung anong pinasok mo. Isang komportableng buhay. Isang pangalan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Hindi ko hiningi ang mga yan. Sigaw ko. Tumatayo na rin. Ang hiningi ko ay isang asawa. Isang partner. Hindi isang business associate. Well, I'm sorry to disappoint you. Sarkastiko niyang sabi. Sisirain kita, Leandro, sabi ko. Ang bawat salita ay puno ng lason. Sasabihin ko sa lahat ng ginagawa mo. Sasabihin ko sa pamilya ko, sa mga business partner mo, kay Mr. De Villa, ang tatay ni Isabel. Sa pagbanggit ko ng pangalan, isang bagay ang nag-iba sa kanyang mga mata. Isang kislap ng takot na mabilis na napalitan ng purong galit. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa akin. Subukan mo, banta niya. Ang boses niya ay mababa at mapanganib. Subukan mong gumawa ng iskandalo, Hiraya, at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Wala na akong pakialam. Talaga? Ngumisi siya. Paano ang reputasyon mo? Ang iyong pagiging isang kagalang-galang na doktor sa Alab Medical Center. Ang pangalang pinaghirapan mong buuin. Natahimik ako. Ano kaya ang sasabihin ng board ng ospital ng mga pasyente mo kapag nalaman nilang ang perpektong Doktora Vargas ay may relasyon sa kanyang hamak na driver? Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal. Nanlamig ang buo kong katawan. Paano? Oo, Hiraya. Akala mo ba tanga ako? Nagpatuloy siya. Nakikita ang takot sa aking mga mata. Napansin ko ang mga tinginan niyo, ang pagbabago sa kilos mo. Hindi mahirap pagtagpi-tagpiin ang mga bagay-bagay. Sisirain kita. Gagawa ako ng kwento na ikaw ang unang nagtaksil. Isang bored na mayaman na asawa na nakipaglaro sa alalay.
Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Ako ang matagumpay na negosyante? O ikaw, ang babaeng nangaliwa sa isang hamak na empleyado? Nawala ang lahat ng aking lakas. Napaurong ako at napaupo pabalik sa sofa. Ang silid ay tila lumiit. Ang mga pader ay papalapit sa akin. Tama siya. Sa mata ng lipunan, ako ang magiging kontrabida. Ako ang talo. Siya ay isang ibon sa loob ng hawla na bigla na lang nakita ang mga rehas na bakal na dati hindi niya pinapansin. Wala akong laban. Wala akong takas. Ito ang sandaling gumuho ang lahat. Tumalikod si Leandro. Inaayos muli ang kanyang damit na para bang walang nangyari. Huminto siya sa may pinto. Magbihis ka na. Hinihintay na tayo. Utos niya. Nang akala ko'y aalis na siya, lumingon siyang muli. May isang huling basang ngisi sa kanyang mga labi. Isang huling patalim na itatarak niya sa akin. At isa pa, Hiraya, sabi niya, ang boses ay puno ng tagumpay. Isipin mo ang bata dyan, sa sinapupunan mo. Karapat dapat siyang magkaroon ng pangalan, hindi ba? Ang pangalang Vargas. At pagkatapos ay umalis siya. Iniwan akong mag-isa sa sala. Basag, talunan, at nakakulong sa isang sikretong hindi na lang sa akin. Ang mga araw pagkatapos ng gabing makita ko si Leandro na may pagbabanta sa mga mata ay isang uri ng impyerno. Ang dating mabigat na katahimikan sa kotse ay napalitan ng isang nakakapasong tensyon. Si Dr. Hiraya ay naging isang anino ng kanyang sarili. Mas maputla, mas tahimik, at may mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi kayang itago ng kahit anong pampaganda. Araw-araw, gusto kong tanungin kung anong nangyari. Gusto kong sabihin na nakita ko ang tingin ng asawa niya. Gusto kong ipaalala sa kanya na may isang taong nag-aalala para sa kanya. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Itinayo na niya ang pader sa pagitan namin. At ang paggalang sa desisyon niyang iyon, ang tanging paraan para maipakita ko ang aking pagmamahal. Kaya nagtiis ako, nagmasid mula sa malayo, at nagdasal na sana ay maging maayos siya. Hanggang sa isang gabi, tumunog ang personal kong telepono. Isang numerong hindi nakarehistro, ngunit kinabisa ko na sa paulit-ulit na pagtingin ang numero niya. Hello? Sagot ko. Ang puso ko'y biglang kumabog. Sa kabilang linya, narinig ko ang isang mahinang hikbi. Sa sinag. Ang boses niya ay basag, halos hindi makilala. Hira, sabi ko. Ginagamit ang pangalan niya sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon. Anong nangyari? Nasaan ka? Kailangan kitang makausap. Sabi niya sa gitna ng pag-iyak. Pwede ba? Kahit saan, kahit kailan. Sabihin mo lang. Mabilis kong sagot. Tumatayo na mula sa aking kinauupuan. Sa kanlungan. Sabi niya, tinutukoy ang maliit na coffee shop na minsan naming pinuntahan. Kaya mo ba ngayon? Papunta na ako. Hindi ko na inaksaya ang oras. Ang tunog ng kanyang boses ay sapat na para malaman kong nasa bingit siya ng pagguho. Ang kanlungan ay isang maliit na kapihan na malayo sa sentro ng syudad. Tago, tahimik, at perpekto para sa mga lihim. Pagdating ko, nakita ko siyang nakaupo sa pinakasulok na mesa, nakatalikod sa pinto. Kahit sa malayo, nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. Lumapit ako at naupo sa tapat niya. Nang iangat niya ang kanyang mukha, parang sinaksak ang puso ko. Ang maayos na Doktora Vargas ay wala roon. Ang kaharap ko ay si Hiraya, isang babaeng wasak. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Ang kanyang mukha'y maputla at puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang siyang tumingin sa akin na para bang sinusuri kung totoo akong nandoon. Pagkatapos ng ilang sandali,
Bumagsak muli ang kanyang mga luha. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kapihan, ibinuhos niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa paghaharap nila ni Leandro. Ang tungkol sa panloloko nito kay Isabel. Ang kasal nilang isa palang malaking negosyo. Habang nagsasalita siya, ang mga kamay niya ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos, ikinuwento niya ang banta ni Leandro, ang pagsira sa kanyang reputasyon, ang paggamit sa akin laban sa kanya. Ang galit ay umakyat sa aking lalamunan, ngunit pinigilan ko ito. Kailangan niya ng isang taong makikinig, hindi ng isang taong magpapadagdag sa gulo. Huminto siya, humihinga ng malalim, na para bang nauubusan na siya ng lakas. Akala ko yun na ang lahat. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa dumarating. May isa pa, Sinag, sabi niya. Ang boses ay halos isang bulong. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang takot na hindi ko pa kailanman nakita. Buntis ako. Ang mundo ay huminto. Ang tunog ng coffee machine, ang mahinang musika, ang usapan sa kabilang mesa, lahat ay naglaho. Tanging ang dalawang salita niya ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Buntis ako. Isang parte sa akin ang nakaramdam ng isang kakaibang tuwa, isang hibla ng pag-asa. Ngunit agad itong nawala nang makita ko ang sakit sa kanyang mukha. At hindi ko alam kung kanino. Dugtong niya, at sa mga salitang yon, tuluyan na siyang humagulhol. Iyon na, ang pinakabuod ng kanyang takot at sakit. Ang katotohanang naglalagay sa kanya sa isang sitwasyong walang-wala siyang kasiguraduhan. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng galit at pagkalito sa loob ko. Ang natira na lang ay isang matinding pangangailangan na protektahan siya. Dahan-dahan, iniabot ko ang aking kamay sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nagyeyelo. Hinigpitan ko ang hawak ko, sinusubukang ipasa ang lahat ng lakas at init na mayroon ako. Hira! Sabi ko. Ang boses ko'y mahinahon, ngunit matatag. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mga mata. Hindi mahalaga kung kanino, sabi ko. Tinititigan siya ng diretso sa mata para maintindihan niya ang bawat salita. Naririnig mo ba ako? Hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga, ligtas ka. Ang mahalaga, kailangan mong maging malakas para sa'yo at para sa kanya. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Walang paghuhusga, walang panunumbat. Pero paano, Sinag? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Paano ako lalaban? Nakakulong ako. Sisirain niya ako. Hindi ka nakakulong. Sabi ko, ang aking hinlalaki ay marahang hinahaplos ang likod ng kanyang palad. May pagpipilian ka pa rin. Palagi kang may pagpipilian. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya, nakita ko ang isang bahagyang kislap sa kanyang mga mata. Isang maliit na kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang pag-iyak niya ay unti-unting humina. Napalitan ng isang pagod, ngunit determinadong katahimikan. Hinayaan ko siyang kumalma. Hinayaan kong maramdaman niya na sa maliit na sulok na ito ng mundo, sa kapihang ito na tinatawag na kanlungan, siya ay ligtas. Pagkatapos ng ilang minuto, tiningnan ko siyang muli. Ang aking hawak sa kanyang kamay ay hindi bumibitaw. Panahon na para harapin ang hinaharap. Hindi ka nag-iisa, Hira, sabi ko. Ang aking boses ay isang pangako. Kahit anong mangyari, nandito ako. Anong plano mo? Anong plano mo? Ang tanong ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa aking isipan habang nagmamaneho ako pauwi mula sa kanlungan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo,
Ang tanong ay hindi nagdulot ng takot, kundi ng isang maliit na apoy ng pag-asa. Ang kanyang mga salita, hindi ka nag-iisa, palagi kang may pagpipilian, ay naging isang angkla sa gitna ng aking magulong damdamin. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Naupo ako sa dilim ng aming sala, ang parehong lugar kung saan gumuho ang mundo ko. Ngunit ngayon, sa halip na makita ang mga pader bilang isang kulungan, tiningnan ko sila bilang isang hamon. Ang bawat mamahaling palamuti, ang bawat piraso ng muebles na hindi ko pinili, ay naging isang paalala ng buhay na hindi para sa akin. Nang sumikat ang araw, isang desisyon ang nabuo sa loob ko. Isang desisyong matagal nang dapat kong ginawa. Isang desisyong nakakatakot, ngunit sa wakas ay sa akin. Nagsimula akong mag-impake, hindi isang malaking maleta na puno ng mga damit na pang-okasyon o mga alahas na ibinigay ni Leandro. Kumuha ako ng isang maliit na duffel bag. Inilagay ko roon ang iilang simpleng damit, ang aking mga medical textbook, at ang stethoscope na regalo sa akin ng aking mga magulang noong graduate ako. Mga bagay na sa akin, mga bagay na kumakatawan sa kung sino si Hiraya Alcantara, hindi si Hiraya Vargas. Iniwan ko ang lahat, ang mga designer bag, ang mga sapatos, ang mga damit na isinusuot ko para sa kanyang mga business dinner. Lahat ng yon ay bahagi ng kasuotan para sa papel na ginagampanan ko. At tapos na ang palabas. Hapon na nang umuwi si Leandro. Nakita niya akong naglalagay ng huling libro sa aking bag sa sala. Ang eksena ay kalmado. Isang malaking pagkakaiba sa sigawan namin, ilang gabi na ang nakalipas. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. Ang boses niya ay may bahid ng pagtataka. Hindi pag-aalala. Dahan-dahan kong isinara ang zipper ng bag. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, wala na ang takot sa aking mga mata. Ang galit ay wala na rin. Ang natira ay isang nakakapagod, ngunit mapagpalayang pagtanggap. "Aalis na ako," sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Talaga? At saan ka pupunta? Sa driver mo? Sa tingin mo ba kaya kanyang buhayin? Huwag kang maging katawa-tawa, Hiraya." "Hindi mahalaga kung saan ako pupunta," sagot ko. "Ang mahalaga, aalis ako dito." Lumapit siya. Ang kanyang pagiging kampante ay nagiging pagkainis. "Nakalimutan mo na ba ang pinag-usapan natin? Sisirain kita." "Gawin mo," sabi ko, at nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. "Gawin mo ang pinakamasama mong magagawa, Leandro. Sabihin mo sa lahat na nagtaksil ako. Ikalat mo ang lahat ng kasinungalingan na gusto mo. Wala na akong pakialam. Mas gugustuhin kong harapin ang kahihiyan na malaya kaysa mabuhay sa karangyaan na nakakadena sa'yo." "Baliw ka na ba?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong sala. "Paano ang bata? Itatakwil mo ang pangalang Vargas para sa kanya, ang kinabukasan niya. Ito na, ang huli niyang baraha, ngunit handa ako. Ang batang ito," sabi ko, "ang aking kamay ay kusang dumapo sa aking tiyan, ay hindi kailangan ng pangalan mo, hindi niya kailangan ng pera mo. Ang kailangan niya ay isang inang buo, isang inang masaya, isang inang hindi takot. At iyon ang ibibigay ko sa kanya, kahit wala ng iba." Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang emosyong hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Pagkatalo. Nawala na ang kanyang alas. Ang mga banta niya, ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay nawalan ng bisa sa isang taong wala nang gustong patunayan at wala nang ikinatatakot na mawala. Tumalikod ako at lumakad patungo sa coffee table. Dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing sa kasal, ang malamig na ginto na naging simbolo ng aking pagkakakulong. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng makintab na salamin, kasama ng susi ng bahay at ng credit card na nakapangalan sa kanya.
Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa'yo. Sabi ko nang hindi lumilingon. Binitbit ko ang aking bag. Sa bawat hakbang papalayo sa kanya, papalayo sa buhay na yon, gumaan ang pakiramdam ko. Ang bawat hakbang ay isang pagpapalaya. Pagdating ko sa pinto, huminto ako saglit. Sana mahanap mo ang kaligayahan na hinahanap mo sa iyong mga negosyo, Leandro. Sabi ko. At sa pagkakataong ito, may bahid ng awa sa aking boses. Dahil sa huli, iyon lang ang meron ka. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Hindi na ako lumingon. Ang hangin sa labas ay mas sariwa. Ang langit ay tila mas malawak. Sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, may isang simpleng kotse na nakaparada. Hindi ang itim na company car, isang lumang sedan. Nakasandal doon si Sinag, naghihintay. Nang makita niya ako, isang maliit na ngiti ng ginhawa ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Naghintay lang siya, gaya ng kanyang ipinangako. Habang naglalakad ako palapit sa kanya, papalayo sa mansyon, papalayo sa kasinungalingan, naramdaman ko ang paggalaw sa loob ng aking sinapupunan. Isang bahagyang pagpitik, isang halos hindi maramdamang pagparamdam. At sa unang pagkakataon, napangiti ako. Isang totoong ngiti. Sa loob ng bahay na iwan si Leandro, nakatayo sa gitna ng kanyang malamig at walang buhay na kayamanan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nawalan siya ng kontrol. Ilang buwan na ang lumipas mula nang i-record ko ang simula ng kwentong ito. Ngayon, nandito ako sa isang lugar na malayo sa lungsod ng Silangan. Nakaupo sa buhanginan, pinapanood ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Ang hangin dito ay malinis. Ang tunog ng dagat ay nakakapayapa. Dito ko napiling tapusin ang aking pagkukwento. Ang gabing iyon, nang lumabas si Hiraya mula sa kanilang mansyon, dala ang isang maliit na bag, ay isang gabing hinding-hindi ko malilimutan. Walang salitang namagitan sa amin, habang tinutulungan ko siyang isakay ang kanyang gamit. Pumasok siya sa kotse at tahimik kaming umalis. Iniwan ang isang buhay ng pagkukunwari na kumikinang sa dilim. Itinira ko siya pansamantala sa aking pinsan sa isang kalapit na probinsya. Isang linggo lang siyang nanatili doon. Sa loob ng linggong iyon, tinulungan ko siyang ayusin ang kanyang mga plano. Nag-resign ako sa trabaho ko bilang driver ng mga Vargas. Walang dahilan para manatili pa ako roon. Hindi kami nag-usap tungkol sa nangyari sa pagitan namin. Hindi namin binanggit ang gabing iyon. Hindi namin pinag-usapan kung sino ang ama ng batang dinadala niya. Ang mga bagay na yon ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanyang kaligtasan at kapayapaan ng isip. Ang pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng katahimikan sa kotse ay naging mas matibay pa, naging isang pundasyon ng tiwala at respeto. Pagkatapos ng isang linggo, umalis si Hiraya. Nagtungo siya sa isang maliit na bayan sa Aplaya kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan maaari siyang magsimulang muli. Hinatid ko siya sa terminal ng bus. Bago siya sumakay, humarap siya sa akin. "Salamat sa lahat, Sinag," sabi niya. At sa kanyang mga mata, wala na ang lungkot, wala na ang takot. Ang naroon ay pasasalamat at isang bagong tuklas na lakas. Na, "Mag-iingat ka palagi, Hira," sagot ko. "Huwag kang mag-atubiling tumawag kung may kailangan ka." Tumango siya. "Ikaw rin, Sinag. Hanapin mo ang sarili mong kaligayahan." Pagkatapos ay tumalikod na siya at sumakay sa bus, dala ang pag-asa ng isang bagong simula. Minsan, nagkukumustahan kami sa text, simple lang. "Okay ka lang ba? Kumain ka na ba? Malakas sumipa si baby ngayon." Mga mensaheng nagpapaalala sa akin na kahit magkalayo kami, ang koneksyon namin ay mananatili. Nabalitaan ko mula sa dati kong katrabaho na nagkaroon ng malaking iskandalo sa kumpanya ni Leandro. Bumagsak ang deal nila sa kumpanya ng mga Devilla. Hindi ko alam ang buong detalye. Hindi na rin ako interesado. Ang mahalaga sa akin
ay malaya na si Hiraya mula sa lahat ng iyon. Ngayon, habang pinapanood ko ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang huling mensahe na ipinadala niya kanina. Isang larawan, isang maliit, malabong larawan mula sa isang ultrasound machine. Sa ilalim nito, isang simpleng caption, "Hello from your Ninong Sinag." Napatawa ako ng bahagya. Hindi niya tinanong, hindi niya ako pinilit. Ibinigay niya sa akin ang isang pwesto sa kanilang buhay, isang pwestong masaya kong tatanggapin. Hindi bilang ama, hindi bilang kasintahan, kundi bilang isang kaibigan. Isang anino na laging nariyan para sumuporta. Ang gabing iyon na pinagsaluhan namin ay hindi isang pagkakamali. Para sa akin, iyon ay isang sagradong sandali. Isang sandali ng katotohanan sa isang mundo ng kasinungalingan. Hindi iyon ang nagwasak sa kanyang buhay. Bagkus, iyon ang naging mitya na nagbigay sa kanya ng lakas para wasakin ang kulungan na matagal na niyang tinitirhan. Hindi ito isang kwento ng pag-ibig na nagwakas sa happily ever after, kung saan nagkatuluyan ng bida. Ito ay isang kwento tungkol sa paglaya, tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan, tungkol sa pag-unawa na ang tunay na pag-ibig minsan ay ang pagbitaw. At para sa akin, iyon ang pinakamagandang uri ng pag-ibig. Tinitigan ko ang recording device sa aking kamay. Ang kwentong ito, ang sikretong ito, ay nagsilbi na sa kanyang layunin. Dahan-dahan, pinindot ko ang delete button. Habang nabubura ang file, naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Panahon na para harapin ang hinaharap. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang mga unang bituin ay nagsimula ng kumislap sa kalangitan. Isang bukang liwayway ang naghihintay para kay Hiraya. At para sa akin, isang panibagong simula rin ang nag-aabang. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na minsan, ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ay hindi dumarating para wasakin tayo, kundi para gisingin tayo sa katotohanan. Ipinakita sa atin ni Hiraya at Sinag na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o katanyagan, kundi sa tapang na piliin ang sarili at magsimulang muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ng Ang Bukang Liwayway ni Hiraya. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Hiraya? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, hindi binasa ang sulat ko,